Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa nagmamakaawa kay Chinita Princess through sa isa sa mga executive po ng ABS-CBN. So bakit nga kaya nagmamakaawa? Ano ang rason? Ano ang pakay? Nako, yan ang mamaya pag-uusapan natin. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang aking napiling komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Eya, sabi niya dito, good luck and God bless Kim Pao, pinagluto pa si Daddy Pao, congratulations! Lahat yan na pagdaanan na ni Queen Kim Chu, lahat ng mga blessings and success, kaya di na kami sumasakay sa mga balitang fake. Basta kami, Kim Pao lang, sinusuportahan namin at tinutuunan ng pansin. Yung ibang artista sa inyo na lang. Nag-iisa lang ang buhay namin, ang Kim Pao lang. Habang buhay, happy na ang aming buhay. Solid Kim Pao forever, lalo na kaming mga seniors. May happiness, may inspiration, may vitamins, and may stress reliever. Congratulations, love na love na love ang Kim Pao forever. Nag-iisa lang ang Kim Pao habang buhay. God bless. Maraming salamat sa inyong komento. Yes, tama kayo dyan. Talaga namang nag-iisa po itong ating sinusuportahan, 'di ba? Na tambalan na talaga naman pong nagpapakilig, nagpapasaya po at nagtatanggal ng stress sa ating mga isipan. Pansamantala pong nawawala yung mga problema, 'di ba? Pag nagpapakilig na po si Kim and Paolo Avellino, kaya naman marami pong nagmamahal at sumusuporta po sa kanilang tambalan, and hopefully nga po mas magtagal pa po ang tambalang Kim Pao, 'di ba? Sana hindi muna sila bumitiw sa showbiz industry since namamayagpag din naman po ang kanilang career. Sobrang ganda po ang takbo ng kanilang career, 'di ba? Kaya sana'y sulitin muna nila bago po sila mag-lie low or mag-settle down, 'di ba? Nang sa ganun alam niyo yun, fulfill ang career ni Kim and Paolo sa showbiz. So, i-manifest natin at ipag-pray na din po natin na ito po ay mangyari. So, maraming salamat sa inyong komento. God bless at mabuhay kayo. So, eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol po dito sa malaking blessings ni Kim and ni Paolo Avellino, dahilan kaya bumuhos po ang kanilang congratulatory message. Sabi nga po ng isang Kim Pao or Kim Chu Global, congratulations to Paolo Avellino and Kim Chu on being recognized as box office heroes per My Love Will Make It Disappear. This milestone is a testament to your dedication, exceptional performances, and the unwavering love and support you receive from your fans and supporters. And to our very own Queen Kim Chu, thank you for continuing to shine brighter with every milestone. Your hard work, humility, and passion inspire so many. We wouldn't be prouder of you. Here's to more milestone successes, and unforgettable moment together. Congratulations, Kim Pao. Nakaka-touch naman yung pagbating yun mula po sa isang Kimmers na talaga naman pong suportado ang tambalang Kim Pao. So, hopefully itong gagawin ko Pino, mga ka-Kim Pao, ay hakot award din sa mga susunod po na taon. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol po dito sa nagmamakaawa po kay Chinita Princess at dumaan pa siya daw sa executive po ng ABS-CBN para maging tulay at kausapin si Kim Chu. Sino nga kaya ito, mga kakimpo, at bakit parang gusto niyang makipagbati ngayon? So ayon kasi sa isang write-up sa nabasa natin, ayon daw po sa isang source, nakipag-ugnayan umano si Odi sa ABS-CBN Executive Cory Vidanes
upang maayos ang hindi nila pagkakaunawaan ng Chinita Princess. Isa umano sa mga pinag-uusapan ay kung handa na bang makipagharap at makipag-usap si Kim upang tuluyan ng maayos ang kanilang gusot. So ayon po dito, nagkakwentuhan kami ni Tita Cory about it and I told her willing naman akong makipag-usap. Yan ay kung gusto ni Kim. Pero kung ayaw niya, wala naman ding problema. As I always say, maliit lang ang mundo, magkikita at magkikita pa rin kami. Pero kung happy siya na di ako pansinin forever, ang importante, happy siya. So, willing daw pong makipag-ayos at humingi siguro ng sorry ito pong si Odi kay Chinita Princess through ABS-CBN executive na si Miss Cory Bidanes, mga kakimpaw, no? So, parang gusto niya pong makipag-ayos kay Kim Chu. Pero wala pa naman pong sagot dito si Chinita Princess, mga kakimpaw, kung willing ba siyang makipag-ayos. Kumporme, mga kakimpaw, kung malaki ba yung nagawa or ano ba yung nagawa nitong si Odi kay Chinita Princess, kapatapatawad ba or deserve niya ba ng second chance or kapatawaran nitong si Chinita Princess, mga kakimpaw. Kung ako po ang tatanungin, mainam na siguro yung setup nila ngayon ni Chinita Princess. 'Di ba? Kasi hindi naman natin mapipilit si Kim Cho na mapatawad po yang si Odi after po ng mga nangyaring issue sa kanila na paulit-ulit na lang, mga kakimpaw, mainam nga talaga na dapat hindi na lamang po sila magpansinan. Kasi kahit lumapit po siya sa isa sa mga executive po ng ABS-CBN na si Miss Cory Bidanes, mga kakimpaw, kung hindi pa talaga ready si Kim Cho makipag-usap sa kanya, hindi po yun mangyayari. Kasi nga po, mga kakimpaw, yun po ay panahon na lamang ang makapagsasabi, 'di ba, kung makikipag-ayos pa sa kanya or hindi naman kasi yan pinipilit. Kusa po yung naghihilo, mga kakimpaw, at yun ang dapat antayin nitong si Odi, lalo na at meron pa siyang mga pasaring, mga parinig sa kanyang vlog at sa kanyang mga social media posts. Tapos after nun, kakausapin niya po si Cory Bidanes, no, ng executive po ng ABS-CBN. Tapos ganito, willing makipag-usap after ng lahat. Naku, tatawanan lamang po siya niyan ni Chinita Princess. Kaya mas okay na po yung ganyan na may boundary po, mga kakimpaw, ang isa't isa, nang sa ganun hindi na po sila magkausap at magkairingan pa po ng todo. Kasi magkikita at magkikita naman talaga sila sa ABS-CBN, di ba? Kasi isang network meron sila, iisang management lang din. Pero at least alam po nila dapat or alam niya yung hangganan niya po pag sinabing Chinita Princess, 'di ba? Nang sa ganun, hindi na po lumala pa yung issue, kaya mainam po na hindi na lang muna niya kausapin or magpansinan silang dalawa. Kayo ba, mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.